Magandang hating gabi sa inyong lahat. Muli, malugod ko kayong binabati dito sa Practical Mistake Channel. At maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Maraming salamat sa subscription, likes, comments, and shares. Ngayon, sa pagkakataong ito ay isang espesyal na episode dahil ang ating tatalakayin ay tungkol sa releasing ceremony. Ano nga ba ang releasing ceremony? Ang releasing ceremony ay isang ritual na paraan para rin ang mga taong nagkakasala sa iyo. Ipanalangin sila, palayain at kalimutan ang karanasan kasama sila para magkaroon ka na ng kapayapaan sa iyong isipan at damdamin. Ngayon, para gawin ang releasing ceremony na ito, ang kakailanganin mong mga kagamitan ay ang puting kandila, ang posporo, ang malinis na peraso ng papel, ang panulat or pluma, ang lalagyan ng kandila, at ang dahon ng herbal or ang mga maliliit na sanga. Paano nga ba gawin or paano simulan ang releasing ceremony? Unang-una ay ihanda ang lalagyan ng kandila para sa pagsunog ng papel. Itayo ang puting kandila sa gitna ng lalagyan, ilayo ito sa mga bagay na madali masusunog. At simulan ang panalangin. Ama namin sa langit na isang kataas-taasan at kagalang-galangang Panginoon sa sanlibutan, maraming salamat po sa pagkakataong ika'y nakikinig sa aking mga kaisipan at saloobin o hinanakit sa puso. Patawarin mo po ako sa aking kasalanan sa pagtatanim ng galit tungkol sa mga taong nakasakit ng damdamin. Ang mga taong nakasulat sa aking papel. So ngayon, atin nang simulan isulat ang mga taong nagkasala. Unang-una ay si Sa tuwing ako'y papasok ng 6:30 sa silid-aralan ng Grade 12 Archimedes, natatanaw ko ang maitim na mukha ni Black Lady na nakatanaw sa akin na may malalim na iniisip. Nag-iisip siya ata ng paraan kung paano niya i-project sa akin ang kanyang galit sa sarili. Si Black Lady ay matalino sa klase. Marunong siyang sumayaw at kumanta, ngunit parang hindi niya mahal ang kanyang sarili dahil hindi niya inaalagaan ang kanyang mahabang buhok na walang suklay. Lagi siyang nakasuot ng puting shirt, ngunit hindi niya ini-insert ang kanyang mataas na white shirt. Mukha tuloy siyang isang aswang na lusyang. Nag-gaslight siya at pinoproject niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng kanyang kaklase na si Grant na maitim din ng kutis kagaya niya. Sabi ni Black Lady sa isipan ni Grant na hindi raw ako naliligo araw-araw, umuutot daw ako sa klase. Bully monger talaga ang pangit na Black Lady na ito. Nakakainis. Pangalawa sa listahan ay si babaeng kapre. Pagka 8:30 na ng umaga, papasok na naman ako sa silid-aralan ng Grade 11 Luna. Minsan ay lumiban sa klase ang tamad pero honor student na si babaeng kapre.
Isa siya sa mga mag-aral na tinatawag na now you see, you don't, dahil minsan hindi makikita at minsan makikita nang hindi inaasahan. Malaki at malapad ang kanyang katawan na para bang puting baboy pero singkit ang kanyang mga mata na mukhang pusa. Kapag pumasok siya sa klase, gumagawa siya ng paraan para ako magalit sa pamamagitan ng kontrolin ang isipan ng kanyang mga kaklase. Kinokopya niya ang aking mga sinasabi na parang kinukutya niya ako kung paano ko sasabihin ang mga salita. Nakakainis isipin na hindi sila nakikinig sa akin at mabuti lang sila sa pagkukutya kung paano ako magsalita. Kagagawan ito lahat ni babaeng kapre. Pangatlo sa listahan ay si White Lady. Pagka oras de peligro na ng alauna sa hapon, papasok ako sa grade 8, baitang ng Gabriela Silang. Isa sa mga matatalinong mag-aaral sa klase ay si White Lady dahil maganda at matalinong babae siya pero suplada. Naghahanap siya ng paraan para ako magalit at para kaya na niya akong kontrolin. Ang kanyang mga gaslighting at projection ay familiar na sa akin, kagaya ng mga ginagawa nila Black Lady, babaeng kapre at tikbalang. Nakakainis talaga na para ito ang dahilan kung bakit minsan maiisip ko na hindi mo na ako papasok sa kanilang silid-aralan. Pang-apat sa listahan ay si Baklang Tikbalang. Isang talentado at matalinong bakla si Tikbalang. Ang kanyang mga kamag-aral ay rumirespeto sa kanya dahil mahusay siya sa kanyang student leadership skills. Matangkad, payat at maputi si Baklang Tikbalang. Naghahanap siya ng gusot para mawala ang kumpiyansa ko sa aking sarili sa pamamagitan ng kanyang projections gamit ang kanyang mga kamag-aral. Kinukutya niya ako kapag nagkakamali ako sa aking pagbigkas ng mga salita na sa katunayan siya mismo ay nagkakamali din sa pronunciation. Tuwing nagkakaroon ng group activity sa klase, lumalabas siya sa silid-aralan kasama ang kanyang mga kasama sa kanyang pangkat para doon sa labas gawin ang kanilang mga gawain. Marahil ito ay dahil hindi niya gusto makita ang aking pagmumukha. Gaslighting, manipulation, and projection ay mga palatandaan na ang taong gumawa nito ay isang narcissist. They are the tools of the evil consciousness of narcissists. My light irritates their inner demons. Kaya ito ang dahilan kung bakit nila ginawa ito sa akin. So atin nang simulan ang panalangin. Hinahangad ko po ang taimtim na kapayapaan sa aking isip at damdamin sa pamamagitan ng releasing ceremony na ito. Pinapatawad ko na si Black Lady, si babaeng kapre, si White Lady at si Baklang Tikbalang. Ang aking pagpapatawad, pagpapalaya sa kanila at paglimot sa aking nakaraan ay nagsisilbing regalo ko sa aking sarili. Maraming salamat sa iyong lubos na kapatawaran at taimtim na kapayapaan.